Kung sinusubaybayan mo ang balita ngayon, alam mo ang pangalang Loren Legarda, ang senador na kilala sa kanyang mga environmental advocacy sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, lumabas ang balitang hindi inaasahan ng marami. Kasi hindi lang si Senador Legarda ang kasangkot dito. Kasama rin ang kanyang anak, si Congressman Leandro Leviste. At ang alegasyon, 10 bilyong pisong solar energy project na di umano'y puno ng katiwalian. Balikan natin ang buong kwento. Kasi para maintindihan kung gaano kalaki ang kasong ito, kailangan muna nating malaman kung saan ito nagmula. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, personal niyang nilagdaan ang charge sheet para sa preliminary investigation laban kay Senador Loren Legarda at kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Pero hindi lang sila ang kasama. Kasama rin sa kaso si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaya naman, 3 pangalan ang nakasama sa isang kaso na may kaugnayan sa solar energy projects ng pamilya Leviste. Ngayon, ano ba talaga ang mga kasong kanilang kinakaharap? Pero ayon sa Ombudsman, 3 seryosong kaso ang isinasampa: plunder, graft, at conflict of interest. Kaya naman, sinabi ni Ombudsman Remulla, ito ay kasalukuyang nasa yugto ng preliminary investigation. Ibig sabihin, susuriin muna ang ebidensya bago pa man ito dumaan sa buong proseso ng paglilitis. Ngayon, alamin natin ang buong alegasyon. Pero ayon sa complaint, ginamit di umano ni Senador Legarda ang kanyang posisyon bilang chairperson ng Senate Finance Committee. Kaya naman, ginamit niya ito para tulungan ang kanyang anak na si Leandro Leviste makakuha ng exclusive franchise para sa kanyang solar energy network. Ngayon, tinatawag ito ng mga investigador na isang virtual monopoly. Pero ibig sabihin ito, halos wala ng kompetisyon ang kanyang negosyo sa larangan ng solar energy dahil sa suportang di umano'y ibinigay ng kanyang ina. Kaya naman, ito di umano ang nagbigay daan para sa mga government contracts ng kanyang solar firms. Ngayon, alamin natin ang tinatawag na ghost electricity. Pero ayon sa allegation, may mga proyektong solar energy na hindi naging kumpleto o functional, ngunit binayaran pa rin bilang parang tunay na produksyon ng kuryente. Kaya naman, tinatawag itong ghost electricity, kuryenteng hindi talaga umiiral, ngunit nagkakaroon ng bayad. Ngayon, alamin natin ang laki ng halagang kasangkot, pero ayon sa mga ulat, ang kabuuang halaga ng mga proyektong kasangkot ay umaabot sa humigit kumulang 10 bilyong piso. Kaya naman, isipin natin ang bigat ng numerong iyon. 10 bilyong piso na dapat sana ay para sa tunay na solar energy infrastructure, ngunit di umano'y napunta sa maling direksyon. Ngayon, alamin natin ang tugon ni Senador Legarda. Pero agad tumugon si Senador Legarda sa mga alegasyon. Kaya naman, sinabi niya, ang mga akusasyon ng plunder at graft ay utterly false and baseless, ganap na hindi totoo at walang saligan. Ngayon, mahalagang tandaan natin, pero hanggang sa kasalukuyan, ito ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation. Kaya naman, hindi pa ito conviction, hindi pa ito opisyal na hatol ng korte. Ito ay isang proseso kung saan susuriin ng ombudsman kung sapat ba ang ebidensya para ituloy ang kaso sa Sandigan Bayan. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Pero kapag natapos ang preliminary investigation at napagpasyahan ng ombudsman na may probable cause, kaya naman, maghahain sila ng impormasyon sa Sandigan Bayan kung saan opisyal na magsisimula ang paglilitis. Ngayon, bakit ito mahalaga para sa ordinaryong Pilipino? Pero isipin natin ang layunin ng solar energy projects. Kaya naman, dapat sana itong nagbibigay ng renewable energy para sa mga Pilipino, nagbabawas ng singil sa kuryente, nagtutulak ng malinis na enerhiya para sa kinabukasan ng ating bansa. Pero kung totoo ang aligasyon, pero sa halip na tunay na benepisyo, ang mga Pilipino ay di umano'y binayaran ng isang ghost na proyekto, kuryenteng hindi talaga umiiral. Kaya naman, kung totoo ito,
Ang perang dapat sanay napunta sa tunay na solar infrastructure ay di umano'y napunta sa ibang direksyon. Ngayon, narito ang mahalagang aral ng kasong ito. Pero kahit gaano kalaki ang pangalan ng isang pamilya, kahit gaano katagal ang kanilang paglilingkod sa gobyerno, kaya naman, ipinapakita ng kasong ito na walang sino man ang nasa itaas ng batas. Kahit sila'y mag-ina, kahit sila'y senador at congressman. Ngayon, patuloy na sinusundan ng publiko ang kasong ito. Pero habang patuloy ang preliminary investigation, habang naghihintay ang taumbayan ng kumpletong resulta, kaya naman, mahalagang tandaan natin na dapat magbigay ng puwang para sa due process. Bago tayo ganap na mag-conclude sa kaso. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. Isang senador, isang congressman, 10 bilyong piso, plunder, graft, conflict of interest. Hindi pa ito kumbiksyon, hindi pa ito katapusan ng kwento. Pero ito ay isang malaking hakbang patungo sa akuntabilidad para sa isang alegasyong direktang nakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay isang Pilipinong nagbabayad ng buwis. Nag-aalala kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Naiintindihan ang iyong pagkabalisa, pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Kapag ang ombudsman mismo ang naghain ng 3 seryosong kaso, iyon ay senyales ng isang sistemang seryosong gumagalaw. Kahit pa kasangkot ang mga pangalang matagal nang kilala sa politika. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng isang political dynasty na kinasuhan. Ito ay isang kwento kung paano gumagana ang proseso ng akuntabilidad sa Pilipinas. Mula sa paghahain ng charge sheet hanggang sa preliminary investigation. At kung bakit mahalagang unawain natin ang bawat yugto bago tayo mag-conclude kahit gaano kalaki ang mga pangalang kasangkot. Hindi pa nakukulong si Senador Legarda. Hindi pa nakukulong si Congressman Leviste. Pero 3 seryosong kaso, plunder, graft at conflict of interest. Ang kaso, kasalukuyang kinakaharap nila. Kaugnay ng 10 bilyong pisong aligasyon ng katiwalian sa solar energy projects. At habang patuloy ang preliminary investigation, ang mensahe ay malinaw, walang sino man ang nasa itaas ng batas. Kahit gaano katagal ang paglilingkod sa gobyerno, kahit gaano kalakas ang pangalan ng pamilya. Kaya sa susunod na may lumabas na balita tungkol sa kasong ito, patuloy na manood, patuloy na magtanong, patuloy na humingi ng transparency. Kasi ang tunay na hustisya ay hindi nasusukat sa bilis nito, kundi sa katumpakan at katarungan ng resulta.